Magandang araw mga kababayan. Isang nakakagimbal na balita ang sumasabog ngayon mula sa loob mismo ng palasyo ng Malacanang. Bistado na umano ang pinakamatinding traidoran na nangyayari sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ayon sa mga mainit na impormasyon, may mga taong lihim na kumikilos at nagmamanipula sa mga desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanilang sariling interes. Ngunit hindi ito pinalampas ng ating matapang na Vice President Sara Duterte. Hindi na nakapagpigil ang Vice Presidente at agad na umaksyon upang protektahan ang taong bayan mula sa mga pansariling agenda ng mga nasa paligid ng Pangulo. Ang nakakagulat para sa marami ay tila walang nagagawa o nananahimik lamang si IDP sa gitna ng kaguluhang ito sa kanyang sariling bakuran. Bakit hinahayaan ng Pangulo ang mga ganitong hakbang? Si Sara na nga ba ang tangi nating pag-asa upang linisin ang mga anino sa Malacanang? Umani ng malaking suporta mula sa masa ang mabilis at matapang na pagbangga ni Sara sa mga traidor na ito. Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating bansa at sa mismong administrasyon? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para lagi kayong updated sa mga nagbabagang balita. Pangkaso dahil yung ginawa ho nilang paninira, pribado ho kasi yun. Iba ho yung kay VP Sara, yun kasi public, public official ho si VP Sara. So kung magkaroon ng bardagulan, wasakan, siraan, ganun ho talaga sa politika. Pero yung pribadong individual, kakaladgarin mo pangalan para lamang ika nga magipit, pahirapan, ibang usapan na ho yan. Kailangan na ho talagang kasuhan yung mga individual na yan. Makibalita ho tayo dito kay Atty. Harry Roque. Yun! Ay, magandang araw sa inyong lahat ha. Yun! Napakaganda po ng aking tanawin ngayon. Ito po yung Wachau. Yung Wachau po ay dito sa Austria ay dineklarang UNESCO Atty. Ingat ka, baka nasa likod mo na si John Vic Remulla. Alam mo naman yan, bigla-biglang sumusulpot. Diba? Heritage Site. Nakita nyo na rin ako dito sa Wachau dahil dito yung Milk Abbey. No? Yung Milk Abbey, ginawa po yan kontra sa mga protestante na gaya ko na sa ganda ng simbahan, papasok ka, protestante, lalabas ka, katoliko. Pero itong Wachau Valley po, ginawang UNESCO Heritage Site kasi nga po, hindi lang yung Abbey ang maganda. It's the whole region. At ngayon po, nandito kami sa Dürnstein, kung saan aakit kami sa isang ruins. Pero habang nagkakape yung aking mga kasama, si Nanette at si Jojo, mga kaibigan ko talagang nagdala talaga sa akin dito sa Wachau, sweet na sweet silang mag-asawa na talagang pabalik-balik sila dito sa Wachau at ako naman hindi nagtataka kung bakit dahil napakaganda talaga ng Wachau, no? Ang pag-usapan po natin, Ganda, no? lintik lang ang walang ganti dahil Nako. nagsampa na po ng demanda itong si Atty. Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no? Nakasaad po sa saligang batas, no? The people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas. Yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon ng walang court order, no? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Atty. Mans Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal, no? In fact, nung araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan, no? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion.
Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account, no, at one point in time matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama dyan lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mansa Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito, ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yan lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na yan at mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwedeng magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di ko man magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, Ganun ako, pa yun. ang tingin ko talaga, maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganun, pag tumakbo, kung sino man ang magiging kandidato ng mga Dilawan at mga Marcos Bangag supporters, may pag-asa na di umano, no, na matalo si Inday Sara, na malabo kasi Malabo. kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit. Dahil alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagiging pagkatao niya. So in the end po, talagang yung credibility ng tao at saka yung pagtanggap sa tao na malinis ang kanyang pagkatao, yan ang umiiral kahit anong putik ang ibato nila, no? Lalong-lalo na kung magkakaroon din ng deklarasyon ng hukuman at sigurado kung magkakaroon ng ganyan deklarasyon kung hindi sa Korte Suprema, kundi ang ating piskal, ang ating hukuman, no, sa ating mga lower courts, na dahil nga po linabag ang dalawang batas at ang saligang batas, ang karapatang pantao na mag-asawang Carpio, ay hindi po dapat gamitin yung mga datos na yan para sa kahit anumang pamamaraan. Well, gaya na aking sinabi, no, po pwede na maging lasing sa kapangyarihan itong mga miyembro ng House Injustice Committee, pero yan pong maganda sa batas. Ang batas ay umiiral kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay makapangyarihan ka, kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Yo. Kaya nga po ang aking nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years for unauthorized inquiry and disclosure. At dahil yan po ay pinaparusahan ng 3 to 8 years, hindi po yan sakop ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lamang sa kaso ng ordinaryong libel na merong pagkakakulong na mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Nako, Basically po, lahat ng parusa mabigat-bigat ho palang kakaharaping kaso nitong si Baculaw pag nagkataon, no? Kulong ho pala, kalaboso ho palang ang sasapitin nitong mga walang yang to. Kaya para dito kay Benny Abante, mag-practice na kayo. No? Practice na kayo na humiwas ng rehas. At dito kay Luis Tro. Diba? Kasi hindi ho biro yung ginawa ho nila yung ng pagbubukas ng bank accounts, yung pagpapakalat ng mga malisyosong numero. Malisyoso yung mga yun eh. Walang mga basihan yung ilinabas ng AMLA na yun. Dapat tinanong ni Luis Tro, ang daming naglabas-masok na pera. Diba? Ang daming naglabas-masok na pera. Kinasuhan niyo ba? Money laundering. Kinasuhan niyo ng money laundering. Diba anti-money laundering council kayo? Nasa yung kasong sinampan niyo sa mag-asawang Duterte Carpio. Ngayon, pagka sinabing hindi po namin kinasuhan, anong pinag-uusapan natin dito? Ibig sabihin, wala silang dinabag.
Di ba automatic naman yan pagka merong 500,000 na pumasok sa bangko at lumabas sa bangko automatic yan napaplug yung mga transaction na yan. O yung kay Pastor Benny Abante, tingnan natin kung gaano karami yung na-plug sa kanya. Baka hindi lang baka hindi lang billion yan. Diba? Baka pag sama-samahin natin yung mga naglabas-masok na pera dyan, sa bagay, di pala pinapasok sa bangko. sorry. Sa maleta ko pala diretso. Sorry. Kala ko naman kasi legal eh. Sorry. Sa nahihigit sa 6 na buwan, may kulong. Hmm. Kaya asahan natin, Luistro, hahalik ka rin sa malamig na rehas ng kulungan. Nako. At kahit ikay magtago gaya ng ginawa mong pagtago sa iyong asawa, Nako. ikaw ay mapapanagot dahil alam ng milyon-milyong mga Pilipino kung anong ginawa ninyo. Binaliwala nyo ang saligang batas, binaliwala ninyo ang Bank Secrecy Law, binaliwala nyo ang Amblak Law. Sana po kayo nag-i-enjoy ng Sunday nyo gaya na ako'y nag-i-enjoy. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa inyong patuloy na tiwala. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. Ay na nga mga kababayan, ako parang ramdam ko na malapit nang umuwi itong si Atty. Harry Roque Pagka napalitan na administrasyon, uuwi na yan. Ika nga, yung lintik lang ang walang ganti, siya naman ang gagawa noon. Yung rest back nga, di ba, Atty. Harry Roque? Ito tayo kay kay Atty. Trix. Is impeachment proceedings and going towards elections. Because remember, ang reason, and that's why we count down tayo, it's 745 days until May 8. Nako, yan na. May 8 yung elections for 2028. So 745 days until the May 8 elections, and we should be talking about how we respond or what further strategies we can conduct online while these impeachment proceedings are going on. But first, kailangan aware tayo kung anong ginagawa ng kapila. So, kung wala pa pong walang ibang pressing matters na i-discuss, then we will go straight into it. Hi kay Christopher Bongkasan. While naglinis, nakikitalaga ako dito sa'yo. Alright. So, okay. Ano ang ginagawa ng kapila? Let's look at how they're conducting these communications. Ano yung ginagawa nila? Because let's face it, ang ginagawa nila kasalukuyan sa Committee on Justice ay tungo sa election. It is not whether or not manalo sila dito sa impeachment proceedings because as we know, it's going to be a game of numbers. It's always a game of numbers. And right now, kung totoo yung naririnig natin doon mismo sa loob ng House of Representatives, ang kukunti o kukulangin na po ang magiging boto para umabot ang kaso sa Senado. O kung hindi aabot yung kaso sa Senado, ito ang pagkakataon lamang ng mga kongresista na i-attack ang leading candidate for 2028. Ito ay, kumbaga may captive audience sila, meron talagang manonood at manonood sa kanila. And akala nila ay meron sila yung kanilang target ay hindi na moving target. In other words, kaya nilang ilagay siya sa isang lugar where she is supposed to take it. Pero ito yung reason kung bakit ang tawag natin sa discussion natin ngayong araw na ito is the strategy of the empty chair. Nako. Kasi hindi nga dumating si VP Inday. Pero let's go back. Let's tignan natin yung overall picture dito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Sabi ni Malungga. Mag-subscribe po kayo dyan sa Luminous kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Type nyo lang Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles. Lalabas na All-time Desal. Magbo-buffer daw sa black app yung ating yung ating video. If you don't mind, check natin. Palitan ko lang yung source. Tingnan. Sandali. It might take a while. Are you willing to wait? Kasi kung willing... So, let's continue. Ano ang mga nangyayari ngayon? Ang ginagawa ng House of Representatives ay, ano yung primary objective nila? Ang primary objective dito ay siraan si VP Inday
at gawing irreparable yung damage sa kanya. In other words, para hindi maihabol yung damage control, hindi maayos, hindi ma-fix yung kanyang image in time for the 2028 elections. Reminder nga ulit, ang 2028 elections are 745 days away. Okay? So, para dun sa mga gusto magtanong, baka kasi nasagot na yung katanungan ninyo, hold off nyo muna yan at uulitin natin yung mga kasagutan after the discussion. So, so remember this, hindi ang primary objective ay probable cause. Kasi kung totoo nga yung mga naririnig natin, kinukulang na po ang posibleng bumoto for impeachment para maihatid yung impeachment articles sa Senado. Given the possibility na hindi sila makakakuha ng 1/3 vote in the House of Representatives, isasagarin nila. They will maximize the opportunity na ibilad si VP Inday doon sa Committee on Justice, and they have 60 days. So 60 days para i-conduct yung probable cause hearings na ito. And these are 60 session days. Hindi ito working days, hindi ito calendar days. Okay. So with the objective being to make her no longer a viable candidate for 2028. Ano yung messaging nila? Ano yung quote? Parang parang Binay 2.0, no? Binay 2.0 ho. Ngayon, kung dun sa Binay, nandiyan si Trililing, na siya ang isa sa mga naging kasangkapan para siraan si Binay. Dito rin ho mga kababayan, sa kay VP Sara, siya din ho ang kasama nung mga naninira. Kasama din ho. Kasi siya isa ho yan sa mga expertise ni Trillanes, manira ng tao. Yan ho talaga expertise ng mama na yan. Ang pinapalabas nila is VP Inday. Ang objective nila ay palabasin na si VP Inday ay hindi fit for public office. So remember, yun yung goal nila. So ang ginagawa nila ay hina-highlight nila yung, halimbawa, yung finding na to return 73 million pesos. Tama ba yung 73 million? Paki-correct yung numbers ko. Yung disallowed amounts doon sa kanyang confidential fund. So ang sinasabi lang na disallowed, kailangan magsoli ng pera. Diba? O ano yung sagot doon? Hindi yan final, hindi yan finding of fact. This finding of fact is not yet final dahil pwede pa itong dalhin sa hukuman. Bakit kailangan dalhin ito sa hukuman? Because yung ultimate finding, the last say, will be the courts. Not the Commission on Audit. Magkakaroon lang sila ng final say kung ito ay hindi i-a-appeal. Okay. Yes, Ma'am Lucky Strike. Of course, they are doing well in their comm strategies. But here's the thing: the fight is for hearts and minds. And ang hearts and minds dito sa Pilipinas, who is the electorate? Yung electorate natin, iba-iba yan. Maraming mga nasa electorate. They come from different walks of life. Diba? Kaya nga may class A to E. Kasi iba-ibang klaseng tao tayo. Iba-ibang klase ang nakakaintindi o di nakakaintindi. In other words, we have to hit all of the target groups. Yes, they're doing a good job. Doing a good job where? What specific target group is responding to Attorney Mike across the board? Naiintindihan ba ng CDNE ang nangyayari? So it would be a mistake na makampante tayo. Sure, we love all of the people involved in VP Inday's defense. Comms defense, legal defense, all of that. Even the political defenses, these are the people you don't see. So, yes, they're doing a good job. Pero tayo, and what about the conversion that we are going for? Pag elections, the goal is always, diba, who has the highest votes? Now, VP Inday is registering at 42 and rising. Pero may swing vote pa rin yan, yung mga undecideds. Hindi natin alam kung ano ang combination ng kalaban ni VP Inday. So in order to ensure that she will win, then we have to go for conversion of the undecideds.
So, yan din yung target ng House of Representatives. Yan ang target ng mga kalaban ni VP Inday. Sorry, not the House of Representatives, but yung kanyang mga kalaban who happen to be, some of whom happen House of Representative na natin na Attorney Trix kasi yun din naman sila aron naman pinahintulutin din naman ng yun ng house ang mga kalokohan na yan, di ba? Hindi kung ayaw ng house yan, kung sasabihin na ay teka lang Jingy, yung reputasyon ng House of Representative wag naman natin sirain diyan sa hearing na yan diyan sa ginagawa niyo na yan sa Injustice Committee. Ano yan to mga ngayon ka pa lang naging congressman, matagal ng institution to, dadaan ka lang dito, di ba? Tapos gagawin niyo bababuin niyo ng ganyan ng Injustice Committee at ang kabuuan ng House of Representatives. Di ba pwedeng pigilan yun pero pinahintulutan. Kaya tayo ho'y naniniwala buong House of Representatives ho yan. To be legislators. So let's not be dismissive of anything. Yes, her entire team is doing a good job, but we have to plug in the holes. That's why we discuss these things. Okay, next. Ano pa? Yung fund misuse, di ba? So, ina-highlight nila yung sa COA. Huwag tayong makambante. Marami na tayong nasagot dyan, pero I assure you, pagdating ng 2028, uulitin nila yan. I-repeat nila yan, gagamitin nila yung mga tools at sasabihin, yan ang strategy nila. Dinisalaw, nagsoli na ba ng pera si Inday? O, lalabas nila yung Inday Lustay kasi dinisalaw. Paano nila ikinonect yung Lustay doon sa dinisalaw? Hindi naman nila napapatunayan na ginamit niya yung pera na yon. O ano pa yung sinasabi nila? Biyahera daw. Pero yan, nasasagot naman yan. At may kasagutan yan. Kinulong niya yung tatay niya, tapos ayaw niya yung paalisin. Ano ba ang trabaho ng Vice President? Pakisabi nga, kung nandun sa trabaho niya na hindi siya pwedeng bumiyahe, na kailangan nandito lang siya. Ano ba ang inatasan ng ating Pangulo that would require her to be here? Sino may sabing bawal siya magbiyahe? Mga ganyan, kailangan sagutin yan. However, like I said, kaya natin dinidiscuss yan kasi uulit-ulitin. Yung strategy nila is repetition and therefore tayo din. Repetition. Correct. Repetition tayo, repetition. Meron pa yung mga threats. Of course, hindi pa yan na i-discuss sa Committee on Justice, but expect that. Ano yung mga lalabas na mga sa comms niya na mga she's not fit for office because she threatened the president, etc., etc. What about the threats against her? What about what has actually been done to her? What about the fact that siya ay victim ng pagkatraidor nitong administrasyon na ito? Meron tayo ditong katunggali na nasa comment section. And please, understand that we answer them because this is precisely our job to do. We want her to win. Sagutin natin yung mga yan. Tell me to ignore the critics because the critics are exactly what we need to hear and exactly the people we should answer. Yan. Sagutin natin, sagutin. Sayang lang oras din dyan. Hindi, eleksyon ang 2028. Okay, eleksyon ang 2028, therefore we must engage. Alright, hanapin natin. Ay, bakit nawala si Tol? Kaloka. So, tignan niyo kung paano nila ginagawa. So, this is what's going to happen. Sinasabi nila na kasi totoo naman na Lustay palibhasa Duterte ka. Pero take note of this person. Her name is Elena Pitogo. But, ang nakalagay dito, and I'll take a screenshot, Elena Pitogo is a long-time watcher and rising star. In the in my TikTok. What does that mean? It means na itong mga trolls, itong mga kritiko ay nagbabantay sa mga pro-Duterte vloggers and they will come in to the comment section just like she has been doing. Ito yung sinabi niya. Totoo naman na Lustay palibhasa Duterte ka. So what is she saying? Take note, wala siyang ebidensya, wala siyang logic, wala siyang contribution, but inuulit-ulit lang niya yung messaging na Lustay. Okay, bakit madikit kasi yung word na Lustay? Ito yung tanong. So, sino ba ang pinoprotektahan mo sa pagsasabi niyan? Sino nagsabi na Lustay siya? Ano yung pera na hindi na napunta sa kanya?
Saan siya nagnakaw and saan siya nagiging magastos at hindi efficient, because lustay implies na inefficient yung kanyang paggagastos, that she is expensive, that she wastes public funds. Pag nire-relate yan sa pagbabiyahe niya, kailangan i-point out, Miss Elena, hindi mo ba alam na siya ang gumagastos ng sarili niyang travel? Ay, kawawa ka naman. So, that's number one. Number two, ano bang trabaho ng Vice President? Kailangan ba nandito sa Pilipinas? Nasaan yung tinatawag mong pera na sinasabi mong nilustay? Kasi kung mayroon naman opportunity ang Commission on Audit na ipabalik yan, saan yan sayang yung pera? Okay. So, ito yung mga ginagamit niyo. Hindi mo tinatawag na lustay yung mga gumagamit ng maleta, no? Para mag-transport ng pera. Aray ko. Oo, kasi VP Inday talaga. Kung ikukumpara mo yung mga amounts involved doon sa mga maleta gang, parang hiyang-hiya naman kami dun sa mga sinasabi mo. So, okay, ito ang tinatawag natin na messaging core nila. They want to weaken public trust kay VP Inday by trying to make it look like hindi siya fit for the presidency. Pero ito yung tanong, para dun sa mga kalaban niya, the reason they are not getting any traction is this: wala silang kandidato. Kanino nila ito-compare si VP Inday? Sa presidente na nakaupo ngayon? Sa presidenteng involved directly or indirectly sa maleta? Pinsan man niya yung nagsabi nun. So, anong ginagamit nila? Of course, ginagamit nila yung sa COA and all that. Pero the good thing is that the good thing here is that they're not very good at using the strategies that have been predetermined or determined for them by the public relations experts that are being hired by the present administration. Sabi ni Ma'am Ana, selective po yung mga yan. Iyakin sa milyon, bulag sa trillion. Good one. I like that. Very good yan, Ma'am Ana. It's catchy and it explains everything. It explains at least a particular portion of their at natatarget talaga yung comm strategy nila. So, uulitin ko ang audience focus dito. Ang tinatarget natin na audience dito are the undecideds. And right now, the undecideds are above 30%. So dun sa 30% na yun, kailangan may conversion tayo. Hindi natin pwedeng ipaubaya yan dito sa kalaban, which is why we must continue to engage. So, as we know, the House of Representatives will continue the hearings of the Committee on Justice para continuing yun yung pagkabilad ni VP Inday, which is why we call this the strategy of the empty chair. Hindi siya pumapayag na magpabilad doon. Kumbaga, nadi-dissipate yung messaging, hindi they lose a target. Kumbaga, what VP Inday has been doing is not making herself a convenient target for the committee. And her silence means also that, her silence, by the way, is not illegal. So, kaya sila nagagalit. Nagagalit sila na hindi sumasagot si VP. Pansin nyo yung mga sinasabi ng ilang mga congressman, katulad ni Congressman Benny Abante, ang sinasabi niya, dapat sumagot siya. O kaya si Sonny Trillanes, uy, pumirma ka kaya ng bank waiver kung totoong wala kang tinatago. What is wrong with these statements? Number one, what the VP is doing is not illegal. In fact, naisahan sila doon. By refusing to be part of the Committee on Justice, by refusing to be a target, they lost their target and their messaging weakens. So, paano nila sasabihin na sinungaling si VP Inday, hindi naman nakaupo doon sa proceedings? And, by the way, they cannot compel her. There's no law in the world that will require her to do that. Ito pang si Sonny Trillanes, sinadagdagan pa niya, pero baka na waiver, bank waiver. Bakit naman niya gagawin yun? But, you want to hand over your, even if it is, there is nothing in those bank accounts that would indict her, nothing in those bank accounts that would be evidence of anything
by handing it to them, para kang mag-react. Ikaw yung weak. Ikaw yung hindi nagpakita ng strength. They want to take this to court. They want to bring it to a forum. Fight it. Hi, Sir Bill. Attorney Bill is driving home. Ingat sa daan. Sabi ni Ma'am Babes, daya naman ni BBM, pinalitan ng COA at AMLC head. Hindi, huwag tayo mapipikon sa ginagawa nila. Alam niyo kung bakit? Because we can do the same thing when VP Inday is president. Kasi sasabihin natin, okay, you started this, we're going to do exactly what you have been doing. Tingnan natin sinong iiyak. Sino sa atin ang iiyak? So, ano pa? So, ang ultimate goal nila, of course, is, well, ang gusto, of course, ng mga kalaban ni VP Inday ay ma-impeach siya. But in case that doesn't happen, sisiraan nila lang siya ng sisiraan.